Ito ay ang Canada, isang malaking tipak ng lupa sa norte ng Amerika. Subalit bibihira lamang ang mga delikado na hayop ang makikita dito, wala pang 10. At ito naman ang Amazon Basin, matatagpuan sa South America. Mas maliit kung ikukumpara sa Canada, pero ang lugar na ito ay tahanan o pwede nating sabihin na kulungan ng mga pinakadelikadong hayop sa buong mundo. Ang Amazon Rainforest ay gumagawa na ng mga halimaw sa loob ng milyong-milyong taon. Mga hayop na mahirap i-comprehend para sa ating mga tao. Mga higante, may mga nakamamatay na lason at matatalas na mga ngipin. Mga hayop na kayang-kaya kang ihatid kay San Pedro kapag hindi ka nag-ingat. Bago tayo magsimula, mangyari lamang na i-like ang ating video dahil malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat. Maraming pruweba ang magpapatunay kung gaano kadelikado ang ating mundo milyong taon na nakakalipas. At isa na ito. Ang nasa screen ngayon ay ang backbone o yung buto sa likod gaya ng sa atin. Parang simpleng fossil lang hanggang sa malaman mo kung saan nabibilang ang mga buto na ito. Ang nasa kaliwa ay buto ng anaconda, isang uri ng ahas na kayang-kayang kumain ng isang buong buhaya, baka at kahit pa tao. May kukumpara ang mga ahas na ito sa mga python o sawa, mga uri ng constrictor, mga ahas na walang kamandag pero kakainin kanila ng buo kapag meron silang pagkakataon. Ang buto na nasa kanang bahagi naman ay nabibilang sa isang halimaw, isang uri ng ahas na constrictor. Pero tignan mo naman ang buto nito sa likod. Isipin mo kung gaano ito kalaki sa tunay na buhay at anong hayop ang kaya nilang kainin ng buo. Tinatayang nasa 58 million years na ang nakakalipas. Yan ay matapos maubos ang mga dinosaur. Ang halimaw na ito o ang Titanoboa ay namuhay sa bahagi ng Amazon o ang bansang Colombia sa panahon ngayon. Ang ahas na ito ay ang kinikilalang ang pinakamalaking ahas na nabuhay dito sa ating planeta. Ang Titanoboa ay kayang umabot sa haba na 42 feet at maaari silang tumimbang ng hanggang nasa 2,500 pounds. Yan ay nasa 1,000 kilo, mahigit. Sa madaling salita, ang ahas na ito o ang Titanoboa ay 5 beses na mas malaki kung ikukumpara sa pinakamalaking ahas na nabubuhay ngayon sa panahon natin. Dahil sa sobrang laki nila, ang mga ahas na ito ay tila ba kakain ng lahat ng hayop sa panahon nila. Mga sinaunang pagong, ninuno ng mga buhaya at kung ano pang malalaking hayop. Subalit sa kabila ng laki ng mga ahas na ito, base sa pag-aaral, ang mga Titanoboa ay may pangunahing pagkain na isda lamang. Ngayon, gaano kaya kadaming isda ang kailangan para busugin ang higanteng ahas na ito? That's a lot of fish. Ayon din sa pag-aaral, naniniwala ang mga eksperto na kaya daw lumaki ng husto ang mga Titanoboa noong araw ay dahil mas warmer o mas mainit ang klima noong panahong iyon. Naniniwala din ang mga eksperto na kaya nawala sa mundo ang mga halimaw na ito ay dahil sa climate change. Unti-unting lumamig ang panahon at nagkakaroon sila ng mas malalakas na kalaban at kakompetensya pagdating sa pagkain. Kaya ngayon, totoong wala na ang mga higanteng ahas na ito sa Amazon. Pero hindi ka dapat pakampante dahil meron pa ring mataas na bilang ng mga uri ng hayop dito na hindi mo dapat malapitan kung sakali lang na maliligaw ka sa lugar na ito. Tinatayang nasa 1 kada 10 uri ng hayop na kilala ng siyensya sa buong mundo ay matatagpuan dito sa Amazon Rainforest. Bahay ito ng mga pinakamalalaking koleksyon ng mga uri ng halaman at mga hayop dito sa ating planeta. As in madami talaga. Milyong-milyong species o uri ng insekto, libu-libong species ng isda, pati na ibon, daan-daang uri ng mammals, amphibians at reptiles. At marami sa mga hayop dito ay sadyang delikado para sa ating mga tao. Halimbawa na lamang ang may lasong palaka na napapanood lang natin sa movie. Merong nasa 100 uri ng mga palaka ang namumuhay dito sa Amazon na delikado sa mga tao. At ilan sa mga uri ng palakang ito ay babawian ka ng buhay kahit pa mahawakan mo lang ang balat nila. Tapos nandito din ang mga buhaya, mga apex predator na taon-taon ay bumabawi sa buhay ng napakaraming tao. Ang pinakamalaking uri ng buhaya na matatagpuan sa Amazon ay ang Black Caiman. Umaabot sila sa haba na 5 hanggang 7 metro. Paminsan-minsan, kinakain ng mga anaconda ang mga batang Black Caiman. Pero sa kabuuan, isa pa rin sa mga apex predator at pinakadelikadong hayop ang mga Black Caiman sa lugar na ito. Makikita din sa Amazon ang mga electric eels, isang uri ng isda na kayang magpakawala ng boltahe ng kuryente na aabot sa 860 volts. Tama, bagamat tinatawag na electric eel, hindi talaga sila nabibilang sa pamilya ng mga eel o palos kung tawagin sa atin.
Ang mga hayop na ito ay uri ng isda, partikular sa pamilya ng mga knifefish. Kaya naman mas malapit silang kamag-anak ng mga karpa at catfish o hito. Ano naman ang magagawa ng kuryente ng mga electric eel? Well, puwera biro. Sapat ang boltahe ng kuryente ng mga hayop na ito sa katawan para ihatid ka sa langit. Bagamat madalang ang mga nadokumento na namatay dahil sa mga hayop na ito, hindi pa rin ito ligtas na makaengkwentro sa isang anyong tubig gaya ng ilog. Dahil kung sakali man na makaligtas ka sa kuryente nila, sapat pa rin ito para maparalyze ka at malunod sa tubig kahit pa mababaw lang ito. Usapang anyong tubig, ang Amazon Rainforest ay tahanan din ng isa sa mga pinakakinakatakutang uri ng isda, ang mga pirana. Marami ring uri o klase ang mga pirana sa Amazon, pero ang pinakakilala sa lahat ay ang mga red-bellied pirana. Makikita ang uri ng isdang ito sa Amazon Basin, mga sapa at lawa, at kahit pa sa mga gubat na may bahagyang tubig. Totoo naman na mga carnivorous ang mga pirana at meron silang matatalim na ngipin. Pero alam mo ba na hindi makatotohanan ang mga napapanood natin sa movie kung saan kumakain ng mga isdang ito ng mga tao? Well, wala pang napapatunayan na kumain ng mga isdang ito, pero may mga ilang balita na nakakasagupa ng mga tao ang mga isdang ito at nauuwi sa mga injury. Sa madaling salita, delikado pa rin ang mga ito dahil kayang-kaya nilang mag-inflict ng pinsala sa mga tao. Pero kung tutuusin, mas takot pa ang mga ito sa atin. Nangyayari lamang ang mga agresibong pag-atake ng mga isdang ito kapag sila ay na-threaten o nabahala, lalo na kapag nabulabog ang kanilang pugad. Kaya naman mas maganda na siguro na iwasan na lang at irespeto ang mga bahagi ng tubig kung saan sila nakatira. Marami ring mga makakamandag na ahas ang matatagpuan dito sa Amazon. Karamihan ay uri ng mga pit viper, gaya ng fer-de-lance, ang pinakamalaki na makamandag na ahas sa Amerika, ang bushmaster at ang arboreal viper. Marami ring coral snakes sa Amazon na nagtataglay ng mga sobrang potent na kamandag. Meron ding iba't ibang klase ng paniki sa Amazon at isa na dito ang nakakatakot na vampire bats. Hindi sila masyadong nakakapinsala sa mga tao pero mabilis silang magkalat ng mga disease gaya ng rabies. At syempre, hindi mawawala ang mga wild cats sa bahaging ito ng mundo. At hindi tigre o hindi rin leon, kundi ang mga jaguar ang hari sa gubat ng Amazon. Ang mga jaguar ay kayang-kayang pumatay ng mga buhaya o caiman sa ilog gamit lamang ang malakas nilang bite force. Kahit nakilala ang mga jaguar na mahiyain at umiiwas sa mga tao, ayon sa mga eksperto, maaari pa ring umatake ang mga jaguar kapag sila ay nakaramdam ng pangamba o kaya ay kapag meron silang baby na binabantayan. Syempre sa Amazon din, makikita ang sikat na gagamba, si Spider-Man. Hindi, walang iba kundi ang Brazilian wandering spider o kilala din sa tawag na banana spider at armed spider. Taong 2010, kinilala ng Guinness Book of World Records ang gagambang ito bilang pinakamakamandag na uri ng gagamba sa buong mundo. Yun nga lang taong 2015, natalo ito ng Sydney Funnel Web Spider bilang pinakamakamandag na gagamba at napalitan ito sa Guinness Book of World Record. Pero kahit na ganon, hindi mo dapat maliitin ang gagambang ito. Siguradong sa kabilang buhay ang team song sa inyo kapag nakagat ka nito. Bukod sa mga nabanggit natin kanina, napakarami pang mga hayop ang sobrang nakakatakot at delikado sa lugar na ito, gaya ng bullet ants, mga anaconda na kaapu-apuhan ng mga sinaunang titanoboa, at pati pating. Sino bang linoko mo dyan? Tama, pating. Lumalangoy sa tubig ng Amazon River. Lahat ng maaari mong maisip na delikadong hayop, makikita mo sila sa Amazon Rainforest. Ang mga bull sharks ay uri ng pating na kayang mabuhay sa tubig alat at tubig tabang. Dahilan kung bakit paminsan-minsan sumasaglit talaga sila sa ilog ng Amazon para maghanap ng pagkain. At ngayon, malinaw na sa atin, marami talaga nakamamatay na hayop sa Amazon Basin. Ang tanong, bakit nga kaya ganito? Ang totoo niyan, napakasimple lang ng dahilan ng lahat ng bagay na ito. Mas maraming mga uri ng hayop sa isang lugar, mas malaki ang chance na marami rin ang mga hayop na nagdadala ng panganib para sa iba. At ang pinakasusi para maraming manirahan sa isang region o lugar ay walang iba kundi ang climate. Pinapaniwalaan na ang tropical areas ay isang magandang kondisyon o lugar para sa maraming uri ng hayop. Mainit, may sapat na humidity o mahamog, maraming puno, at malapit sa malalaking anyong tubig gaya ng ilog at iba pa. Ang humidity ay pabor sa iba't ibang uri ng halaman para lumago ito, at ito naman ang nagbibigay ng buhay sa mga hayop na herbivores o yung mga kumakain ng mga halaman.
Pero makukumpleto lang ang isang ecosystem kapag pumasok na ang mga predators na siyang kumokontrol sa populasyon ng mga hayop. Dahil sa ang Amazon ay isang rainforest, ibig sabihin isang kagubatan na may malalaking puno at mataas na porsyento ng pag-ulan. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit napaka-diverse ng life form dito. Bukod pa dyan, ang mga hayop na may mga kamandag o may lason ay may kinalaman din sa klima ng lugar. Halimbawa nito, sa Canada, tanging 4 na uri ng ahas lang ang makikita dito na nagtataglay ng nakamamatay na kamandag. Hindi kasi gusto ng mga ahas ang malamig na lugar dahil mahirap din maghanap ng pagkain dito. Ang point ay kung nasaan ang pagkain, naandun talaga ang mga predator. At dahil sa mga mas mainit na lugar, tumutubo ang iba't ibang uri ng halaman. Dito rin maninirahan ang mga herbivores na siya namang hinahabol ng mga predator. Bukod sa Titanoboa, ang isa pang halimbawa dito ay ang Megalodon. Nabuhay ang mga uri ng pating na ito. 28 million years na ang nakakalipas. Makikita sila sa halos lahat na bahagi ng dagat, pero mas pinapaboran nila ang mas mainit na bahagi dahil naanto ng pagkain. Kaya naman masasabi natin na ang klima ay may malaking papel kung bakit nakakabuo ang isang lugar, gaya ng rainforest ng mga biodiverse na ecosystem. Ito rin ang kadalasang dahilan kung bakit malalaki ang hayop noong araw kung ikukumpara sa panahon ngayon. Ang Amazon rainforest ay isang mahalagang bahagi ng mundo. Tinuturing itong lungs o baga ng ating planeta dahil ito ang nagbibigay sa atin ng napakaraming oxygen taon-taon. Ito rin ang nag-a-absorb sa karamihan ng carbon dioxide na siyang nagdudulot ng global warming. Kada dekada, ang mga puno sa Amazon ay kumakapal ng nasa 3.3% dahil nga sa dami ng carbon dioxide na nakukuha nila. Patunay na ang mga rainforest na ito ay tumutulong din sa pagkontrol ng climate change at global warming. Sa kasamaang palad naman, taon-taon din pinuputol ang kagubatang ito at tila ba hindi ito titigil. Kaya naman nasa ating mga tao na lang talaga kung paano natin papahalagahan ang mga bagay-bagay gaya ng kagubatan na ito na malayo man sa ating bansa may malaking epekto sa araw-araw nating pamumuhay. At siya na nga ang mga dahilan kung bakit maraming halimaw sa Amazon, pati na rin kung bakit espesyal ang lugar na ito. Kita-kits!